umaga po sa ating lahat. Bago po tayong mag-umpisa, tumayo po muna tayo at basahin po muna natin ang Salmo 150. Purihin ang Panginoon, purihin niyo ang Diyos sa kanyang templo. Purihin niyo siya sa langit, ang kanyang matibay na tirahan. Purihin niyo siya dahil sa kanyang dakilang mga ginagawa. Purihin niyo siya dahil sa kanyang kapangyarihang walang kapantay. Purihin niyo siya sa pamamagitan ng pagpapatugtog ng mga trumpeta. Purihin niyo siya sa pamamagitan ng mga alpa at lira. Purihin niyo siya sa pamamagitan ng mga tamborin at mga sayaw. Purihin niyo siya sa pamamagitan ng mga instrumentong may kwerdas at mga plauta. Purihin niyo siya sa pamamagitan ng mga matutunog na mga pompyang. Ang lahat ng may buhay ay magpuri sa Panginoon. Purihin niyo ang Panginoon. Yes, Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa umagang ito, sa buhay na binigay mo sa amin. Naway, Lord, ang aming puso ay magpupuri at ang aming mga bibig, Panginoon, ay sisigaw ng kagalakan. Kami Panginoon, magbibigay ng mga awit para sa iyo, Panginoon. Ikaw yung itataas, Panginoon. Ikaw yung maging sentro ng service na to, Panginoon. Naway yung mga puso namin at aming isipan, Panginoon, ay nakafocus lamang sa inyo. Yung mga parating pa po, Panginoon, ingatan niyo sila, Panginoon. Ikaw yung itataas, ikaw yung sasambahin, ikaw yung pupurihin namin, Panginoon, sa umagang ito. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, Amen. Hallelujah! Let's worship our God this morning. Hallelujah! Bigyan natin malakas na palakpak ang ating Panginoon sa umaga pong ito. Hallelujah, Lord! Glorify your holy name, O Jesus! Your faithfulness, oh God. You wrestle. You wrestle with us sinners down. You lead us. You lead us by still waters into the sea. And nothing can keep us apart. So remember. So remember. Your grace is enough for me. Your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough for me. Great is your love. Great is your love and justice, God. He is the way. Sing the song of your salvation, and all your people sing along. So remember your people, remember your children, remember your promise of God. your grace is enough, oh God. Your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough for me. God, your Your grace. grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough for me.
enough. Yes, God. Your grace is enough. Your grace is enough, O Lord. Your grace is enough For me. Your grace is enough. Heaven reaching down to us. Your grace is enough for me. God, your grace is enough. I'm covered in your love. Your grace is enough for me. For me. Yes, Lord. Your grace for me. Hallelujah, God. Let's clap our hands. Come, let us worship our King. Come, let us bow at His feet. He has done great things. Yes, God. See what a Savior has done. See what? See how His love overcomes. He has done great things. He has done great things. Oh, hero of heaven, you conquer the grave. You free every captive and break every chain. Oh God, you have the great. We dance in your freedom, awake and alive. Oh Jesus, our Savior, your name lifted high. Oh God, you have the great. You've been faithful to every soul. You've been faithful forevermore. You have done great things. For your promise is yes and amen. You will do great things. God, you do great things. Savior, your name lifted high, oh God, you have done great things. Oh Lord, hallelujah, God, above it all, hallelujah, God, unshakable, hallelujah, you have done great things. Let's sing hallelujah. Hallelujah, God, unshakable. Hallelujah, you have done great things. Hallelujah, God, above it all. Hallelujah, God, unshakable. Hallelujah, you have done great things. You've done great things. Oh, hero of heaven, you conquer the grave. You free every captive and break every chain. Oh God, you have done great things. Your freedom, awake and alive. Oh Jesus, our Savior, your name lifted high. Oh God, you have done great things. You have done great things.
God, you do great things. Oh
to worship our King. Let's open our mouth and sing praises unto Him. Yes, God. You were the Word at the beginning. One with God, the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in Lord Christ. What a beautiful name it is! What a beautiful name it is! The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is! Nothing compares to this. What a beautiful name it is! The name of Jesus. You didn't want heaven without us, so Jesus, you brought heaven down. The sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is! What a wonderful name it is! The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is! Nothing compares to this. What a wonderful name it is! The name of Jesus. What a wonderful name it is! What a wonderful name it is! The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is! Nothing compares to this. What a wonderful name it is! The name of Jesus. What a wonderful name it is! The name of
Hallelujah. Let's worship our King. Hallelujah. We glorify your name. You are worthy to be praised, oh God. You are worthy to be. Hallelujah. Tunay nga, Panginoon, napakabuti mo sa buhay namin, Panginoon. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Lord, patuloy po kami nagpapasalamat, Panginoon, sa mapagpalang umaga nito, O God, na ipong pinagkaloob sa amin, O God. Salamat, Panginoon, sa ipong banal na presensya na patuloy po naming nararanasan, Panginoon. Lord, thank you for your mercy and grace that we are safe, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa ipong kabutihan, O God. Lord, sa umagang ito, Panginoon, patuloy kami nagpapakumbaba, Panginoon, humingi, Panginoon, kami, O God, nakapatawaran sa ipong nanggagawa mga pagkakasala, Panginoon. Linisin mo kami, Panginoon, na ipong banal na dugo at ikaw siya patuloy, O God, na manguna sa ipong buhay, Lord. Lord, patuloy po naming inalalapit sa iyo, Panginoon, ang ipong bansang Pilipinas, O God. Dalangin po namin, Panginoon, na ang kayusan, Panginoon, sa pamamagitan, Panginoon, ng ipong government, O God, ikaw siya patuloy mabigay sa kanila, Panginoon, ng wisdom and knowledge, Panginoon, upang maipatupad ang mga batas ng tama at tapat at naaayon sa ipong kalooban, Panginoon. God, ikaw siya patuloy, O God, mag-fulfill, Panginoon, na ipong mga pangailangan, Panginoon. Lord, dalangin ko din po namin, Panginoon, ang lugar po, Panginoon, ng Arkong Bato, God. Lord, sa mga taong nakapalibot dito, Panginoon, nawa, Panginoon, ang ipong ebanghelyo ay patuloy na lumagana, Panginoon, na sa pamamagitan po ng aming mga services na ipong pag-evangelize, O God, ay patuloy nga po na marinig nila at maunawaan nila, Panginoon, na ikaw ang Diyos, ang dakila at napakabuting Panginoon. Hallelujah. Lord, ikaw ang siya patuloy na malalahati at madakila sa araw na ito. Sa iyo ang aming papuri at pagsamba at pasasalamat. Sa tanging pangalan ni Jesus, lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Hallelujah. Ayun po, bago po tayo magpupo ay kamayan po natin at batiin ang bawat isa ng isang mapagpalang umaga. Ang puso ko ngayon umaawit. Ako'y sa'yo, ika'y sa'kin. May sinagala sa iyong piling. Ako'y sa'yo, ika'y sa'kin. Kaibigan, aking tampuhan. Kapayapaan ang iyong hatid. Kaligtasan sa iyong pangalan. Sama-sama buhay, isisigaw. Hallelujah, Jesus, you're the only one. Buhay ko'y sa'yo naman. Hallelujah, wala nang hanapin pa, 'cause Jesus, you are more than enough. Ayan, at malait po tayong makaupo at sabihin po natin sa ating mga katabi na masaya ako na nandito ka. Yun. Yun, siyempre masaya tayo sa piling ng ating pong Panginoon. Ano po, bago po tayo magsimula sa ating gawain, meron po tayo some announcement po na mamaya po ay meron po tayong grand anniversary po sa Word of Hope Central. Ano po, kung sino po ang nais na pumunta po at makidalo po at makijoin po sa ating pong celebration mamaya pong ganap na hapon, alas 3 po. Ano po, ay meron po tayong sasakyan dyan. Maki-update na po kayo sa GC. Ano po na ating sasakyan papunta po doon. Ano po, ayun po ay mamaya pong hapon, 3 p.m. Ano po, at ngayon po ay dadako po tayo sa ating pagkakaloob. Hallelujah. Thank you, Lord. Sino po na-bless sa ating awitan kanina? Amen, amen. So ngayon po, dadako na po tayo sa exciting part ng pagkakaloob. Sino po dito ang naniniwala na iningatan siya ng Panginoon buong isang linggo? Amen. Iningatan tayo lahat ni Lord sa buong isang linggo, sa pagtatrabaho natin, pagbibusiness, o kung saan man po tayo pumunta. Ngayon po, ngayon magbibigay tayo sa Panginoon ng may masayang puso. Kasi kaya po minsan nagiging mabigat sa atin yung pagbibigay kasi minsan
inaalala natin na mawawalan tayo ng pera, mawawalan tayo ng pangpuhunan sa mga business natin, o kaya yung mga alalahanin natin o pagbibigay sa mga bayarin sa kuryente, sa tubig, pero o kaya baka mawalan tayo ng pera in the future, nagsasave tayo. Kaya yun yung mga dahilan kung bakit nahihirapan tayo sa pagbibigay. Maganda po ang ginawa ng ating Diyos na hindi natin alam ang hinaharap o future. Kasi wala na pong exciting sa buhay kapag gets na natin yung future o alam na natin yung kalalabasan ng buhay natin. Pero ginawa ni Lord na unknown o hindi natin alam yung kalalabasan sa hinaharap natin. Kasi kapag alam na natin yung hinaharap natin, hindi na tayo magtitiwala kay Lord. Pero dahil hindi natin alam yung hinaharap natin o future natin, doon papasok yung faith. Kaya nga lagi binabanggit sa Bible, di ba, lagi tayong magtiwala sa Panginoon. Napakaraming verse na binanggit sa Bible na tayong magtiwala sa Panginoon dahil yun lang talaga yung sandata natin sa buhay na walang kasiguraduhan o sa future. Kaya yung mga alalahanin natin o mga problema natin financially, ibigay lang natin yun kay Lord ng may masayang puso. Meron po ako nabasang verse at sinabi po dun sa quotes pala, sorry. Our life is a mystery and there is only light at the end of the tunnel through Jesus Christ. So, yung buhay po natin, parang malaking misteryo po siya na ang dulo lamang ay yung liwanag na nanggagaling kay Jesus. Napansin niyo po ba na kapag tayo nagtitiwala kay Lord, doon lang tayo nagkakaroon ng malaking pag-asa na si Jesus lang yung magbibigay ng tulong sa atin. At magtatapos po ako sa verse na babasa sa Romans 8:32 na nagsasabi na kung ang sarili niyang anak ay hindi niya ipinagkait, sa halip ay ibinigay para sa ating lahat, hindi kaya niya ibibigay sa atin ang lahat ng bagay. So doon po ako na amazed sa salita ng Diyos na mismong yung Diyos nga, hindi niya pinagdamot sa atin si Jesus para masalba tayo sa ating mga kasalanan. Magiging madamot pa ba tayo para hindi ibigay din kay Lord yung lahat-lahat sa atin? Ngayon po tayo po'y manalangin para sa ating pagkakaloob. Panginoon, marami pong salamat sa inyong salita at naniniwala kami na ibinigay nyo na ang lahat-lahat sa amin sa pamamagitan ni Jesus Christ, Panginoon. At dapat ngayong araw ay hindi rin kami maging madamot sa inyo, God. At ninadalain ko rin, Lord, ang mga kapatid ko na nagtatrabaho, nagnenegosyo. Panginoon, may mga iba't ibang klase ng panalangin. Panginoon, ikaw na po ang tumugon nito. At kami ngayon pa lang nagpapasalamat na kami sa lahat ng inyong likha. Ikaw lamang ang mapapurihan, mapasalamatan, at ang lahat ng ito dinadalangin namin sa mataas na pangalan ni Jesus. Amen, amen, amen. Thank you, God. May papanoorin po tayong video. Word of Hope has stood as a beacon of faith, enduring the test of time, embracing innovation, and building strong foundations for generations to come. From one vision, God has multiplied the work, raising up churches across the nation and reaching even beyond our borders. Each one a light of hope, a home of worship, and a testimony of God's greatness. Here are the planted churches throughout the years. From Greater Manila, Word of Hope Infanta Quezon, Word of Hope Santa Maria Laguna, Word of Hope Tanay,
Word of Hope, Teresa. Word of Hope, Antipolo. Word of Hope, Balagtas. Word of Hope, Bulacan. Word of Hope, Cainta. Word of Hope, Montalban. Word of Hope, Morong. Word of Hope, Pandi. Word of Hope, Paradise. Word of Hope, Robinsons, Malolos. Word of Hope, San Pablo. Word of Hope, Santa Clara. Word of Hope, Santa Maria, Bulacan. Word of Hope, Viente Reales. From the Metro. Word of Hope, Acacia. Word of Hope, Arcong Bato. Word of Hope, Baclara. Word of Hope, Bagong Silang. Word of Hope, Caloocan. Word of Hope, Camarin. Word of Hope, Happy-Go. Word of Hope, Malabon Bayan. Word of Hope, Mandaluyong. Word of Hope, Manila. Word of Hope, Maypaho. Word of Hope, Moriones, Tondo. Word of Hope, Mulawinan. Word of Hope, Muzon. Word of Hope, SM Nova. Word of Hope, Robinsons Nova. Word of Hope, One More. Word of Hope, Parañaque. Word of Hope, Pasay. Word of Hope, Paso de Blas. Word of Hope, Santa Quiteria. Word of Hope, Taguig. Word of Hope, Tungko. Word of Hope, Zytec. Word of Hope sa Uyo Preaching Point. Word of Hope, Luzon Preaching Point. Word of Hope, Punturin. And Word of Hope, Central. Praise the Lord. Palapakan po natin muli ang ating Panginoon. Kaya magandang umaga po sa bawat isa. Happy 37 years ng Word of Hope po. At salamat sa Panginoon for His goodness sa buhay po ng bawat isa sa atin. So, mamaya po, we are encouraging every one of you na mag-join po, lalo na po ang ating mga leaders and workers of our church, to join the anniversary celebration po. So, taon-taon, ay hinikayat po tayong lahat na tayo po ay ma-witness po natin ang kabutihan po ng Panginoon sa ating church. So meron po tayong service mamaya. So please list your name para alam po natin kung ilan po ang sasama. Kasi kahapon nagde-decide kami kung magre-rent pa ba ng jeep or hindi na. Pero ngayon mukhang nadadagdagan. So please, before this service end or after this, please list your names para alam po namin kung ano po yung gagawin po namin today. Yan. Praise God. Okay? Salamat po sa Panginoon. Sige po, tayo pong lahat ay tumayo and let us read God's Word in 2 Timothy 8 verse 13. 2 Timothy 8 verse 13. Basahin po natin ito ng salitan. Sabi po dito, remember that Jesus Christ of the seed of David was raised from the dead according to my gospel. Verse 9, pakibasa po. Then,
Therefore, I endured all things for the sake of the elect, that they also may obtain the salvation which is in Christ Jesus with eternal glory. "12, if we endure, we shall also reign with Him. If we deny Him, we also deny us." 13, faithful, I cannot deny. Tayo pong lahat ay manalangin. Our gracious God and Heavenly Father, thank you for this wonderful time and wonderful morning that you have given to each of us. Lord, we thank you for your goodness upon our church for the 37 years that you have been faithful to all of us at patuloy mong pinapatunayan na ikaw ang Diyos na mabuti at tapat sa buhay ng bawat isa sa amin. Lord, right now, we ask the power of the Holy Spirit to move in this place, touch the hearts of your people, and we claim, Panginoon, signs, wonders, miracles, and fresh revelation be done sa araw po na ito. Nawa, Panginoon, makatagpo kami palagi ng karunungan mula sa iyo, Panginoon. Makatagpo kami, Panginoon, ng hope palagi sa amin pong mga buhay. And Lord, we remember everything that you have done in the lives of each of us. Guide my lips to preach your word this morning and also the ears of your people. We thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Praise God. Makakaupo na po kayong lahat. Yan po. Magandang umaga po muli sa bawat isa. And the title of this message that I would like to share po sa inyo is The Supreme Inspiration of Our Life and Faith. The Supreme Inspiration of Our Life and Faith. Meron pong sikat na kanta na naisulat noong 1980s. Ang kanta po na ito ay ang banda po na tumugtog at nag-release po nito, greatest hit, ay yung Chicago. Okay? Ang sabi doon sa kantang na yon, "You're the meaning in my life, you're the inspiration. You bring feeling to my life, you're the inspiration. Wanna have you near me, I wanna have near me saying." Okay? Marami sa atin alam ang kantang ito. Sabi nung umawit, yung tao daw po na yon, ang meaning ng kanyang buhay ay yung kanyang inspiration. Okay? Sabi diyan, "You're the meaning in my life. You're the inspiration. You bring feeling to my life. You're the inspiration." So yung sinasabi niya at inaalayan niya ng kantang ito, yun daw po ang inspirasyon ng kanyang buhay. So this morning, ang tanong ko po sa inyo mga kapatid, what inspires you? And who inspires you? Sino yung nag-i-inspire sa'yo at ano yung nag-i-inspire sa'yo para gawin yung ginagawa mo sa mga pagkakataon na ito? Meron tayong Filipino term dyan para kanino ka bumabangon? Okay? Who inspires you? What inspires you? Sa mga bagay na ginagawa mo ngayon, ano ang dahilan o inspirasyon bakit mo siya ginagawa? I remember when I was a child, kaya po ako nag-take ng engineering course because of my dad. Naalala ko po noon, kaya ako nahilig sa math, kasi yung tatay ko, palagi niyang sinasabi sa akin, since nung bata pa ako, mas magaling pa raw siya sa teacher ko sa math. Okay? Lagi niya yung sinasabi, mas magaling pa ako sa teacher mo sa math. Kaya masyado ako naging, na-hook doon sa subject na yun kasi yung tatay ko kapag nagtuturo sa akin, parang dumadali yung mga bagay. Okay? And I look at him, talagang sabi ko, gusto kong maging katulad ng tatay ko. Okay? So, it inspires me a lot. Even po yung pagsuserve sa Lord. Yung tatay ko po na yun, si Daddy, walang bang ginawa yun kundi isipin ano yung mga bagay na ikagaganda ng simbahan. Okay? Lagi po yan nag-iisip, ano yung mga bagay na dapat gawin sa church. It inspires me, it inspires our family to do our best para po sa Panginoon. Okay? So, sa inyo po mga kapatid, who inspires you and what inspires you? Mali ata yung what's. Okay? What inspires you? Sa mga nagtatrabaho, sa mga may pamilya, sa mga nag-aaral, ano ang nagiging inspirasyon mo? Bakit mo ginagawa yung mga bagay na yan? Okay? If you are a young professional, a working people, a business people, what inspires you to do the things you are doing today? Okay? Sabi po sa 2 Timothy 2 verse 8, sa binasa po natin,
remember that Jesus Christ risen from the dead. Okay? So, sa nagdaang panahon, sa bansa po natin, meron tayong tinatawag na Holy Week, na kung saan ito yung panahon that we remember yung ginawa ni Jesus on the cross of Calvary. At salamat sa Panginoon dahil inalaw niya na magkaroon tayo ng Holy Week kahit man lang isang linggo o isang araw. May pagkakataon yung mga tao na maalala ang Panginoon. Pero mga kapatid, kahit naniniwala ka kay Jesus o hindi, in our country, we are celebrating this Holy Week. Okay? In verse 9 says, "For which I suffer trouble as an evildoer, even to the point of chains, but the word of God is not changed. Therefore, I endured all things for the sake of the elect, that they also may obtain the salvation which is in Christ Jesus with eternal glory." Sa Tagalog po, ito ang dahilan ng aking pagdurusa at pagkagapos na parang isang kriminal. Subalit hindi kailanman maigagapos ang salita ng Diyos. Tiniis ko ang lahat ng bagay alang-alang sa mga hinirang ng Diyos upang magkaroon sila ng kaligtasan at walang hanggang kaluwalhatian mula kay Kristo Jesus. Ano po ang keyword dito po sa atin pong binasa? Yung word na remember. Pakisabi nga po, remember. Okay? Alalahanin mo. It is a keyword in the Bible. Madalas nababanggit itong salitang ito, yung word na remember. Kasi kung iisipin po natin mga kapatid, marami po sa atin ay may tendency na makalimot. Okay? There's a tendency that people to forget. Sino po sa inyo ang aamin na nagiging makakalimutin na siya? Okay? Yung parang hawak-hawak mo lang kanina, okay? Tapos hindi mo na alam kung saan mo nang naipatong o nailagay. Okay? Halimbawa, yung iba sa salamin, pag may salamin, hinahanap niya yung pala nandito sa ulo niya. Okay? Marami sa atin ganyan. Yung iba, hinahanap yung cellphone niya, yung pala hawak-hawak lang niya. Okay? There's a tendency that people to forget. Marami tayong pagkakataon, there's a great tendency o mataas yung tsansa na ang mga tao ay makalimot. People always forget. And there is a tendency, because of our human nature, na ang mga tao ay makalimot. Many people, mga kapatid, forget about spiritual things. Yung commitment nila sa Panginoon. Marami pong mga tao nagsasabi, "Lord, I will serve you, Lord. Pagalingin mo lang ako, magsaserve ako sa iyo. Lord, pagpalain mo lang ako, magsaserve ako sa iyo." Pero after God give or answered your prayer, maraming mga tao ang nakakalimutan kung ano ang sinabi nila kay Lord. Yung iba, nakakalimot mag-church, nakakalimot manalangin. Kapag hirap ang buhay, tsaka lang naaalala ang Panginoon. Si Lord ang huling tinatawag kapag merong mabibigat na pagsubok na pinagdadaanan. We always tend to forget the Lord. Okay? Marami po sa atin, when God may mga tao, may mga Kristiyano na kapag sila ay pinagpala ng Diyos, nakakalimot sa Panginoon. Okay? Binigyan ng Lord ng resources, binigyan ng Lord ng magandang work, binigyan ng Lord ng paraan para maging ayos at maging maganda ang kanyang financial status. Magandang business, magandang income. But because of that, dahil sa mishandled itong mga bagay po na ito, unti-unting nawala sa Panginoon. People always tend to forget. Okay? Mga kapatid, the Lord will prosper our lives, but He wants us to remember Him. Pakisabi nga po ulit, remember. Alalahanin ang Panginoon. So ano po yung mga bagay na dapat po natin alalahanin sa Panginoon? 4 major things about Jesus Christ that we ought to remember. Ano yung mga bagay na dapat po nating paalalahanin o paalalahanin patungkol po sa ating Panginoong Hesukristo? First thing, remember His way of life. Okay? Remember yung lifestyle ni Jesus. Sabi po sa verse 38, "For I have come down from heaven not to do my own will, but the will of Him who sent me."
So, ano po yung aalalahanin natin? Next, first thing, let us remember His life of humility. Okay? Philippians 2 verse 8 says, "And being found in appearance as a man, He humbled Himself and become obedient to the point of death, even the death on the cross." Si Jesus po, naniniwala po tayo sa Trinity. Father, God, and Spirit. Okay? Father, the Son, and the Spirit. Okay? Si Jesus po ay isang Diyos. Kung iisipin po natin mga kapatid, hindi naman na kailangan ni Jesus bumaba sa lupa para iligtas tayo. Pwede namang gawin ng Panginoon na ulitin na lang niya lahat, tapos patayin na lang niya lahat ng tao, gumawa na lang ng panibagong mundo, pero hindi ganun yung nangyari. Because God is good and God loves us, yung kanyang anak na si Jesus ay bumaba mula sa langit, pababa dito po sa lupa to save us. Okay? Nasa langit na siya, maayos na yung kanyang buhay. Doon, angels are worshiping Him. He's clothed with righteousness and glory and holiness. Pero si Jesus, bilang Diyos, nagkatawang tao, na ipako sa krus at naging kasalanan para sa atin. Okay? Alam niyo po, pwede namang gawin ni Jesus, pwede namang gawin ng Panginoong Ama sa langit na i-allow si Jesus na maipanganak sa isang marangyang family, but He did not. Okay? Let us remember His life of humility. Marami po kasi sa atin kapag umaangat ang buhay, nakakalimutan yung mga grounds. Nakakalimutan kung ano yung dapat gawin. Mga kapatid, lagi po nating gawin. Okay? Si Jesus mismo, nag-volunteer siya para, he volunteered Himself upang matubos ang kasalanan ng bawat isa sa atin. Second thing, Jesus humbled Himself. Marami pong mga tao ang umangat lang sa buhay, nakatikim ng maraming kasikatan at karangyaan sa buhay, they tend to forget Jesus. And they become proud of themselves. Isang paalala po ito sa bawat isa sa atin, mga kapatid, na kung gaano man tayo pagpalain ng Panginoon, don't ever neglect and forget God. Amen po ba? Okay? Always remember, everything that we have comes from the Lord. Remember Jesus' life of humility. Next, ano po yung dapat pa nating alalahanin sa Kanya? His prayer life, which is an important part of His lifestyle. Alam niyo po si Jesus, madalas niyang pinipreach at madalas niyang pinapaalala sa Kanyang mga disciples ang importance of prayer. Sabi nga po sa Matthew 26 verse 41, "Watch and pray, okay, lest you enter into temptation. The spirit indeed is willing, but the flesh is weak." Okay? Sabi po dun, watch and pray. Sabihin nga po natin, watch and pray. Okay? Sabi diyan, the spirit is willing, but the flesh is weak. Napansin mo ba? Ewan ko napapansin niyo to, kung kailan gugustuhin mong mag-pray, tsaka ka naman tatambakan ng gawain. Halimbawa, magpipray ka na, tapos may biglang tatawag sa'yo na family member mo, may biglang tatawag sa'yo, may biglang magte-text sa'yo, o may biglang iiyak yung anak mo, o may biglang bibisita sa'yo. Bigla mong makikita, before you pray, na ang gulo pala ng bahay, kailangan mong ayusin. Okay? Kaya nga po, ang sabi dito, the spirit is willing, but the flesh is weak. Kaya kailangan po natin, mga kapatid, makuha yung commitment ni Jesus Christ patungkol po sa atin pong pananalangin. Ang prayer po, mga kapatid, hindi po yan dapat pinapaalala, kundi yan po ay dapat parte na ng ating pong mga buhay. Amen po ba? Okay? As a part of His lifestyle. Okay? Talagang si Jesus, gagawa po siya ng paraan to pray and ask His Father for help. Madalas po, makikita po natin ang ating pong Panginoon sa stories po sa Gospels, lagi siyang lumalayo sa kanyang mga disciples, hahanap siya ng oras at panahon na kung saan makikipag-usap siya sa kanyang Ama at mananalangin. Sabi diyan, watch and pray. Okay? Ano pa po yung dapat po nating alalahanin sa ating pong Panginoong Jesucristo? Sumunod is His willingness to serve God and man. In Acts 10 verse 38 says, "How God anointed Jesus of Nazareth
with the Holy Spirit and with the power, who went about doing good and healing all who were oppressed by the devil. For God was with him. Ang ating pong Panginoong Kristo ay willing, handa, kusang loob na naglingkod sa Panginoon. Pakisabi nga po, willing. Okay? Willing ang Panginoon, committed si Jesus na mag-serve sa Lord. Mga kapatid, isa po itong paalala sa bawat isa sa atin na ang pagsuserve po sa Panginoon ay hindi dapat maging kabigatan. Na ang paglilingkod po sa Diyos ay hindi dapat napipilitan. Okay? Kailangan mga kapatid, ikaw ay willing at available to serve the Lord. Willing to serve God and His people. Hindi naman pwede mga kapatid na sabihin natin, Lord, I am willing to serve you. I will serve you. Pero ayaw mo mag-serve sa tao. Medyo tagilid yun. Kaya nga po yung cross, ganun yung cross eh. Pataas, papunta sa Ama and to people. To God and to people. First thing mga kapatid, kung tayo po ay sinabi natin, Lord, maglilingkod ako sa iyo, dapat hanggang sa huling hininga natin, naglilingkod tayo sa Panginoon. Alam niyo po mga kapatid, lagi pong usapan sa aming mga pastors sa Word of Hope, kapag nag-uusap na kami, nakakapagod naman yung mga sunod-sunod na gawain. Nakakapagod yung ganito. Lagi nang usapan po namin doon, sa langit na lang ang pahinga. Sa langit na lang ang pahinga. Marami sa atin, gusto natin, I'm not saying it's bad na magpahinga, pero if you are saying, Lord, I want to commit my life to you, mga kapatid, kapag sinabi mong i-commit mo yung buhay mo sa Diyos, talagang kahit anuman ang nararamdaman mo, magpapatuloy ka sa gawain ng Panginoon. Alam ko po, mahirap mag-amen doon. Kaya wala nag-amen. Whatever, kapag sinabi natin sa Panginoon, maglilingkod ako, kahit anuman ang sitwasyon ng pamilya ng bawat isa sa atin, maglilingkod tayo. Kasi we say to God, Lord, I am willing to give my life to you. Kapag sinabi mo magsuserve ka sa Lord, it will cost you a lot. Lord Jesus, our Jesus Christ, is willing and committed to serve His Father. Hindi natin pwedeng sabihin, Lord, committed ako, pero kung kailan lang ako libre, no? When you say you will serve God, you are willing, okay, to let other things in your life, okay, serve God. Nung bata po ako, madalas akong napapaisip, bakit yung mga magulang ko lagi nasa church? Dumarating po sa point na sa pastor's kid, mapapatanong ka, Lord, bakit yung mga tao yung lagi inuuna ng magulang ko, kaming nasa bahay, ay gabi na sila umuwi. Pero as time goes by, the Holy Spirit reminds me of the commitment na sinumpaan nila sa Panginoon. Ang lagi nilang prayer, si Lord na ang bahala. And I will say, mga kapatid, it causes a great impact na kung kaano mag-serve sa Panginoon. Kaya po noong mga panahon na merong sakit yung tatay namin, okay, we always tend to ipagmitingan ano yung mga next steps na dapat namin gawin. Na hindi kami dapat mawala sa gawain ng Panginoon kahit may pinagdadaanan kami. For us, na masabi namin, in any situation of our life, we will serve God. Mga kapatid, yan yung idea na tinuturo po sa atin ng ating pong Panginoon. Be committed. Once you say, Lord, I am willing to serve you, no matter what you are facing, you will serve God and you will show up. Parang natahimik po kayo Ano pa po yung pwede nating makita dito? Una, remember his lifestyle. Second thing, remember his teachings. Pakisabi po, remember his teachings. Okay? 1 Timothy 4:1 says, Now the Spirit expressly says that in latter times some will depart from the faith, giving heed to deceiving spirits and doctrines of demons. 2 Timothy
2 to 4, preach the word, be ready in season and out of season. Convince, rebuke, exhort with all long suffering and teaching. For the time will come when they will not endure sound doctrine, but according to their own desires, because they have itching ears, they will heap up for themselves teachers, and they will turn their ears away from the truth and be turned aside to fables. Mga kapatid, when you become a Christian, you become a disciple. Pakisabi nga po, disciple. Ano po bang ibig sabihin ng pagiging disciple? Ang pagiging disciple, a disciple means a learner. Okay? Kumbaga, kapag ikaw ay disciple, ikaw ay tagasunod ni Jesus, and you are calling yourself a Christian, okay? You must be a learner. A learner ng ano? Learner at patuloy na nag-aaral ng kanyang salita. Okay? When you become to learn, when you want to learn ang mga bagay na patungkol po sa Diyos, mga bagay na dapat na alisin at tanggalin sa atin pong mga buhay. Bilang isang anak, bilang isang disciple ng ating pong Panginoong Jesucristo, huwag po sanang mawawala sa atin yung eagerness to learn the Word of God. Ang sabi nga po dyan, darating yung panahon na makakarinig tayo ng mga katuruan na parang ang sarap sa tenga, pero hindi naman tama. Sound doctrine na parang ang ayos ng mga doktrina, pero not. There are things that we need to unlearn also. Ano yung mga bagay na dapat po nating kalimutan? Kaya yung mga patungkol po na may mga bagay na dapat tayong kalimutan na when we become a disciple of Jesus. May mga Christians po na until now naniniwala sa mga pamahiin. Mga patungkol sa swerte at malas. Mga kung ano-anong mga paniniwala na hindi naman ayon sa Biblia. Okay? Mga paniniwala about feng shui and zodiac signs. Okay? Kung alam po natin, wala po yan sa Bible. Okay? And we need to know that na dapat po nating alisin at kalimutan. Ayan. Marami nagsasabi pa, narinig ko ito madalas, wala namang mawawala kung ako ay maniniwala sa mga bagay na yan. Okay? Akala lang natin walang nawawala, pero may nawawala. Ano po? Yung pananampalataya natin sa Diyos. Marami nagsabi, may sinasabi nung iba, alam mo, kaya ako yumaman kasi sinunod ko yung horoscope eh. Ano yun? Sino yung lagi may horoscope kapag si Master Hans? Sinunod ko kasi sinabi ni Master Hans, kaya yumaman ako at naging swerte ako sa buhay ko. Sino ngayon nabibigyan ng papuri kapag tayo ay naniniwala doon? Hindi si Lord. Yung mga taong nagsabi noon. Okay? Mga kapatid, we need to learn eternal truths from God's Word, the Bible. Kailangan po natin, mga kapatid, ang salita ng Panginoon. Ang tanong, nag-aaral ka ba ng salita ni Lord? Nagbabasa ka pa ba ng Bible? Okay? Meron na nga tayong, sino po sa inyo ang may Bible app sa kanyang cellphone? Okay, dinownload mo. Siyempre, binubuksan mo ba? Nag-download ka pa, hindi mo pa rin binubuksan. Madali na lang ma-access eh. Meron din tayong physical Bibles. Pinadali na nga sa atin yung accessibility para mas madali ka makapagbukas ng Bible, pero marami pa rin sa atin ang hirap to read God's Word. There's no substitute, mga kapatid. Wala pong substitute of having God's Word sa atin pong mga buhay. When we have this time, mga kapatid, marami sa atin nandito na nga sa loob ng church. Okay?
2 hours na nga lang ibibigay natin kay Lord sa loob ng church, di pa tayo focus. Hindi tayo mapakali magtingin sa ating mga cellphone, sa ating kung ano-ano mga kinakalikot, kung ano-anong mga gusto nating gawin. During the service time, many of us, hindi binibigay ang oras sa Panginoon. Kahit 2 hours na lang magsuserve sa Lord. Hindi pa tayo focus sa Panginoon. Mga kapatid, huwag nating gulangan si Lord. Hindi porket pumasok ka sa church ay nagsimba ka na. Baka yung iba natulog lang. Akala kasi ng iba, ang pagsisimba ay pagpasok at paglabas sa church. It's not. Sasabihin, Lord, nagsimba naman ako today Tapos tatanungin ka ng Lord, anong ginawa mo? Nag-cellphone ka lang naman Naalala ko palagi, mga kapatid, pinapaalala sa amin ng ating senior pastor when we have a meeting. Kapag nagmi-meeting kayo, magmi-meeting tayo, i-flight mode nyo yung mga cellphone nyo. Ayaw nun na may mga biglang tutunog na cellphone during our meetings, during our devotion, kasi it will cause distractions, divided attention. Now, tatanungin ko po kayo, kailangan ba tayo ni Lord? No. O tayo yung may kailangan sa Panginoon? Mas kailangan po natin si Lord kaysa mas kailangan tayo ni Lord. Kailangan po natin ang salita ng Panginoon. Amen po ba? We need to learn eternal truths from the Bible. Ang lahat po ng bagay sa mundo pong ito ay nagbabago. Pero po ang katotohanan sa salita po ng Diyos, kailanman hindi magbabago. Nilagay ko dyan, these truths will change our thinking, behavior, values, and relationship with others. Meron pong teaching si Jesus na gusto ko pong maunawaan ng bawat isa. Sabi po sa Luke 10 verse 3, let us consider Jesus' teaching in Luke 10:3. Go your way, behold, I send you out as lambs among wolves. Ano pong ibig sabihin po nito? Okay? Sa Tagalog, gumayo kayo, isinusugo ko kayo parang mga tupa sa gitna ng mga asong gubat. Mga kapatid, the world today is like a wolf-like behavior. And tayong mga Kristiyano, ang pinadala ng Diyos in the midst of this antichrist world. So, how can we live a lamb or sheep-like character in the midst of wolf-like world society? Sa panahong, sa mga bagay na po na nararanasan natin, ano po yung itinuturo po sa atin ni Jesus? Okay? The question is, how can we live a lamb or sheep like the character in the midst of wolf-like world or society? First thing, okay, the answer is, okay, discern the bad spirit and then counter it or meet it with the good spirit. Okay? Importante mga kapatid na pinapagana natin yung gifts of the Holy Spirit, kaya yung discernment. Okay? Kaya malakas po ang paligsahan ngayon between good and bad. Okay? So paano po natin gagawin itong mga bagay po na ito? Next, unbelief and fear versus faith. Sa mundo po natin mga kapatid na walang kinikilalang Diyos, na walang kinikilalang Panginoon, sa mundo po natin na lahat natatakot. Okay, makita po natin na tayo po ay may pananampalataya na nagmumula sa Panginoon. Sumunod, bitterness and grudge versus forgiveness. Kung ikaw sinasabi mo you are a Christian, at alam ko hindi madaling magpatawad o hindi madaling mag-show ng forgiveness sa mga tao. But in the world, that everyone ay nagagalit sa bawat isa, na ang mundo po natin, lahat nagiging bitter, be the source of forgiveness. Sumunod, anger and violence versus peace. Na ikaw dati, ikaw yung tao na kung saan lagi gusto mo na may away sa paligid mo, pero because you are a Christian, you are a disciple, ikaw yung panggagalingan ng kapayapaan na nagmumula sa Panginoon. Sumunod,
Sensuality versus self-control. Bilang isang Kristiyano, kailangan nakikita po sa atin yung self-control. Sumunod, gossiping versus witnessing. Instead na chismisan yung pinangungunahan mo, start preaching about Jesus. Ikaw yung kilalang tao na kung saan kapag lumalapit ka sa kanila, alam nila may chismis ka na namang dala. Pero instead of doing that, start witnessing with the Word of God. Sumunod, destructiveness and vandalism versus creativity. Mga kapatid, kailangan po ng church ang mga creative na tao. Kailangan po ng bawat isa sa atin to do these things for the glory of God. Sumunod, rudeness and harshness versus kindness. Hate versus love. Hot temper versus patience. Sige, next lang. Sinfulness versus holiness. Lying and cheating versus honesty. Selfishness versus generosity. Crucifixion versus resurrection. Mga kapatid, develop yung lamb-like spirit. Hindi ito magiging madali. Iba-iba ang ating personality. Pero when we commit our lives, our heart to Jesus as His disciple, ito yung mga bagay na dapat po nating gawin at ayusin sa ating pong mga buhay. Tatandaan niyo po, hanggat hindi pa tayo kinukuha ni Lord, may mga bagay pa na dapat ayusin sa ating mga buhay. Hanggat hindi pa pantay ang ating mga paa at nakalubog sa lupa, may mga bagay pa na gustong ayusin at gusto pong ayusin sa atin pong, ng ating pong Panginoon sa ating mga buhay. Third thing, remember Him as our Lord and Savior. Hebrews 13:8 says, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Philippians 2 verse 8 to 11, and being found in appearance as a man, He humbled Himself and became obedient to the point of death, even the death of the cross. Therefore, God also has highly exalted Him and given Him the name which is above every name. That at the name of Jesus, every knee should bow, of those in heaven and of those who earth and of those under the earth, and that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Si Jesus po, He alone has changed the lives of countless millions for eternity. Si Jesus lang po ang makakapagbago ng buhay ng milyong-milyong tao sa mundo. Mga kapatid, kapag may mga taong gustong magbago sa kanilang buhay, teach about Jesus. Kasi tayo hindi natin kaya magbago on our own. But with the help of the Holy Spirit, with the help of Jesus, makakamit po natin yung pagbabagong na ninanais ng bawat isa. Sabi po sa statistics, there are 2 billion Christians in the world. Pero ito po ang importante. Remember how the Lord has changed your life. Mga kapatid, binago ng Diyos ang buhay ko at ang buhay mo. Naalala ko, nung nagkaroon kami nakita ko ulit yung mga klase ko nung high school. Hindi sila makapaniwalang naging pastor ako. Okay? Kasi nung mga early age ng buhay ko, I did a lot of things na hindi mo masasabing anak ako ng pastor. Hindi ibig sabihin, lahat po tayo mga kapatid, we came to a moment of realization na kailangan ng atin kailangan natin si Lord para maging maayos yung buhay po natin. Okay? Hindi ibig sabihin perfect tayo, hindi ibig sabihin na hindi tayo nagkakamali, pero salamat po sa Panginoon dahil siya po ay hindi nagbabago at hindi tayo iniman. Mahaba ang pasensya ng Diyos para sa iyo at para sa akin. And always remember na hindi pa tapos ang Panginoon sa buhay ng bawat isa. Sabihin mo sa katabi mo, hindi pa tapos sa iyo si Lord. Ang dahilan bakit buhay pa tayo mga kapatid, kasi binibigyan pa tayo ng palugit at tsansa ng Diyos para ayusin ang ating mga buhay. At upang maglingkod pa sa Kanya. Mga kapatid, wag mo nang antayin na kung kailan nakahiga ka na lang wala ka ng lakas para tumayo ng higaan, tsaka mo maiisip na mag-serve sa Lord.
habang ikaw ay may lakas, maglingkod ka sa Panginoon. Amen po ba? Fourth thing, and the last, remember His glorious purpose. In Matthew 16 verse 18 says, "And I also say to you that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of Hades." Yung Hades po dyan, yan po yung hell. "And the gates of hell," or Hades in others translation, "shall not prevail against it." Sabi ni Jesus, "I will build my church." Hindi niya sinabi na we will build my church. Hindi niya in-include itong mga disciples. Sabi niya, "I will build my church, and the gates of hell," in other translation, Hades, "will not prevail." Sinabi niya po ito, bago pa lang po siya maipako sa cross. Si Peter denied Him. Judas betrayed Him. Noong panahong naipako siya doon sa cross of Calvary, the disciples abandoned Him. Si John lang yung natira sa kasama ng kanyang nanay nung oras po na yun. Every one of His disciples, nagtago sila. Kaya sabi niya, "I will build my church, and the gates of hell shall not prevail." Mga kapatid, Jesus Christ is building His church. A mighty movement of believers united by a common purpose. At ano po ang common purpose ni Lord? The Lord wants us to relate with each other as one part, as a part of one body. Bawat isa sa atin, mga kapatid, ay may parte at binigyan po tayo ng utos ng Diyos to go and make disciples of all nations. Kaya nga po ang ating senior pastor, pumupunta siya sa iba't ibang sulok ng mundo at bansa to preach about Jesus. Kaya po tayo, we tend to go in different places. Salamat sa Panginoon na nagkaroon tayo ng opportunity na magkaroon ng campus ministry. Okay? Alam niyo po ba, meron na po tayong campus ministry. Okay? Twice a month po siya, dito po sa Arcong Bato National High School, and by September, magkakaroon na po tayo sa PIO. Okay? Mga grade 5 and 6 students. We are praying for it before, and God opened opportunities for us. Okay? Amen po ba? Let us promote. Okay, ang part po natin, to preach and go and make disciples. Si Lord na yung bahala kung paano niya katatagpuin yung mga tao na yun. Okay? It's a part of our church life. Hey, we must build and care for each other. John 17 verse 21 says that they all may be one as you, Father, are in me, and I in you, that they also may be one in us, that the world may believe that you sent me. Mga kapatid, remember our Lord Jesus Christ. He is the supreme inspiration of our life and faith. Kung tayo may problema sa ating pong mga buhay, remember Him. When we are being blessed by God, remember Him. Always remember the Lord. Sabihin mo sa katabi mo, alalahanin natin si Lord. Alam niyo po, based on surveys, sa buong mundo, 30,000 Christians ang namamatay because of their faith. Every month. So before this day ends, based on the survey, 1,000 Kristiyano ang napapatay before this day ends. Namatay before this day ends. Yung mga Christians sa mga bansa na hindi naman open ng Christianity, they are being killed. Okay? They are being killed because of their faith.
What inspires you, kapatid? What inspires our life? Who is your supreme inspiration of our life and faith? And I pray, mga kapatid, na si Jesus yun. Huwag po nating baliwalain ang salita ng Diyos. Let us use our life to be used by Him and for His kingdom. Mas magpakalago tayo sa Panginoon. Sabihin mo sa katabi mo, magpakalago tayo sa Panginoon. And I pray every one of us, makita po natin kung ano po yung naisin ng Diyos para sa bawat isa. Praise God. Palakpakan po natin ang ating pong Panginoon. Tayo po tayong lahat at tayo magpuri sa ating Diyos sa umaga pong ito before we end our service. Hallelujah. Our gracious God and Heavenly Father, thank you for your word that has been given to each of us. Lord, sa oras po na ito, kami po ay iyong samahan, gabayan sa amin pong mga buhay. Ano man, Panginoon, yung mga bagay na nakikita mo sa aming mga puso at isipan, na hindi nakakalugod sa iyong harapan, Panginoon. Lord, I pray that you cleanse us, that you guide us, Panginoon. Help us, God, to do your will sa buhay ng bawat isa sa amin. And let your will be done, Panginoon. Tayo po'y magpuri sa ating pong Panginoon. Worthy of every song we could ever sing, worthy of all the praise we could ever bring. Yes, Jesus. Worthy of every breath we could ever breathe, we live for you. Jesus, the name above Every other name, Jesus. Jesus, the only one who could ever save. Oh, worthy. Worthy of every breath we could ever breathe, we live for you. Oh, we live for you. Holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes and show me who you are, and fill me with your heart and lead me in love to those around me. Yes, Jesus, you're above every other. Jesus, the only one who could ever save. The only one, Worthy of every breath we could ever breathe, we live for you. we live for you, Lord. Only there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes who you are and fill me and lead me in love to those around me. Yes, Lord, there is none beside you. Open up my eyes and show me who you are and fill me with your heart and lead me in love to those around
Change your heart and lead me. Salamat po, Panginoon. Salamat, O Diyos. Lord, thank you for your word na patuloy nagpapaalala sa amin sa mga bagay na gusto mong ayusin at gawin po namin sa aming mga buhay. Right now, we ask for your favor upon our lives for another week to come. Panginoon, di ko po alam ano mga pinagdadaanan ng bawat isa sa amin, bawat panalangin na binabanggit ng aking mga kapatid, mga oras na kung saan we don't know what to do. Pero Lord, everything that you have said, everything that you have done, at lahat po ng amin pong nararanasan, at lahat ng mga problema sa mundong ito ay napagtagumpayan mo na sa cross of Calvary. Lord, right now, guide my brothers and sisters sa mga bagay na oras na sila ay pumipili, sa mga oras na sila ay nandoon sa point ng kanilang mga buhay that they are asking things from you, Lord. Lord, I pray that every one of us ay patuloy naming gawin at gampanan ang naisin mo sa buhay ng bawat isa to do the Great Commission, to do the things that you have said sa buhay ng bawat isa sa amin at patuloy naming maranasan ang iyong presensya. Lord, let your mighty intervention be done in the lives of each families that we belong to. Sa mga mag-asawa, sa mga magulang at sa kanilang mga anak, bawat isang pamilya na amin pong pinabibilangan ay pagpalain mo. Ano man yung mga bagay na pinagdadaanan ng aming mga families right now, problema, sakit, financial problems, Panginoon, relational problems, Lord, I pray that these things ay patuloy na mapagtagumpayan ng bawat isa sa amin by your will and by your plan. We are also praying for our families that hindi pa nakakakilala sa iyo bilang kanilang Diyos sa tagapagligtas ng kanilang mga buhay. Lord, I pray that there may be a great encounter na itong mga taong ito, kilalanin ka sa kanilang mga buhay, ma-encounter ka sa kanilang buhay, at sila mismo ay makakapagsabi na ikaw at totoo at buhay. Maraming salamat po. There's nothing too difficult and nothing too hard for you, God. At salamat for the sustenance, salamat for the blessings that you have given for the past weeks. And Lord, we are asking for another week to come to give us strength, to give us wisdom sa mga katawan na pagod, sa mga isip na pagod. Ikaw po magbigay ng kapahingahan at kapayapaan sa aming mga isip, sa aming pong katawan, Panginoon. Lord, lahat ng bagay ay nagmumula sa iyo, God. For those who are sick, Lord, I pray that you heal them from head to foot. And nothing is too difficult and nothing is too hard for you. We know and we believe that you are our great healer, O Lord God. At wala pong mahirap at walang imposible sa iyo, Panginoon. Lord, we pray for everything. And we are also praying for the vision of our church, Panginoon, na ikaw magbigay ng pondo sa amin, Panginoon, to buy this land, Lord God. At ikaw ang nagbigay ng vision, we ask for your provision. We're also praying, Lord, sa mga campus ministry. We are asking for more volunteers, Lord God. We are praying for more volunteers. Lord, pinapasok mo kami doon. Kaya nananalangin kami na ikaw mag-provide ng mga tao upang magawa at magampanan ang nais mo para sa mga kabataan. We are also praying for your provision sa mga kailangan mga school materials, sa mga food ng mga volunteers. And even, Lord, our mission na mabigyan din yung mga tinuturuan po namin, and even the teachers, to bless the school, to bless those students. Lord, everything that we are asking for you, God. Ikaw na po, Panginoon, ang mag-provide ng lahat ng ito. We will just do our part, do your will. And Lord, I pray that ikaw po ang kumilo sa buhay ng bawat isa. Maraming salamat po, Lord, sa panahon ngayon. Uso po ang mga trangkaso, sakit o anuman. We rebuke all the viruses on every bodies, Lord God, na pumapasok. And Lord, I pray na palakasin mo po yung mga resistensya ng bawat isa ko pong mga kapatid sa oras po na ito. We rebuke all things, Panginoon, in your name, O God. Maraming salamat po. And we pray for a blessed day as the Word of Hope is celebrating the 37 years of your goodness. At patuloy naming nakikita at nawi-witness na
na ikaw ang Diyos na kailanman hindi nagkukulang sa buhay ng iyong mga anak. Lord, sa iyo po ang nagmumula ang promotion. Sa mga kapatiran ko nananalangin ng promotion, Lord, promote them. Increase their salaries, Lord God. Sa mga may business, ikaw po magdala ng mga customers to have high sales, Panginoon. And Lord, I pray na ikaw ang kumilos sa bawat isa. For those who are praying, Panginoon, to have jobs, to have new jobs, Lord God, better opportunities, Lord. Lahat ng ito ay nanggagaling sa iyo at ikaw, Panginoon, sa iyo palagi nagmumula ang lahat ng bagay. Lord, help us to see things in your will. Help us, Lord, na maramdaman po namin, mapairal po namin ang aming discernment. Maraming salamat po, Panginoon. Lord, sa araw po na ito, gabayan niyo po ang bawat isa sa pag-uwi, Panginoon, and bless this week to come until the next Sunday na kami magkikita-kita muli. Lord, sa mga kapatiran